Ano po ang penalty dito? Opo, tsaka na muna yung kandidato. Penalty po sa DSWD kung sila pumayag na mangyari po yung pinagbabawal na iyon. Nung isang araw lang sa pakikipagtalakayan natin sa mismong opisyal ng DSWD magmula sa kalihim at mga subordinates niya, maliwanag na maliwanag, in-emphasize natin, election offense po kasi yan, Sir Ted. 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong, hindi pa kasama dyan yung administrative liability ng mga opisyal ng pamahalaan na magkakamali at hindi susunod sa patakaran na nilagay po natin doon sa ginawad natin na exemption. Administrative liability noong tauhan ng DSWD o sino man taong gobyerno na nagpahintulot nito? Tama po, Sir Ted. At yung po yung sinasabi natin, naniniwala naman po tayo ng mga professional lahat. Yung ating mga social worker, yan po ay may mga lisensya at hindi nila papayagan na magkamali at madungisan itong mismong magandang proyekto po na ito. Pero at the same time, syempre in-emphasize din po natin sa mga opisyalis mismo ng departamento na dapat naman protektahan nila yung mismong programa na ito na again, ito po ay 45 days lang naman yung prohibition at yung exemption na ginawad natin at sana po yung sa 45 days na yan, maipakita nila na magiging maayos naman itong kanila magiging distribution. Administrative penalty, sino ho ang maghahain nun kontra doon sa empleyado ng gobyerno? Kahit po kami, Sir Ted, pwede po kami mismo at yung criminal liability din, Sir Ted, kami rin po yun. Election offense po yan eh. Abuse of state resources kung sakasakali at therefore yan po ay nakalagay mismo sa ating Omnibus Election Code. So yung pong taga-DSWD o taong gobyerno, hindi siya kandidato ha? Opo, meron siyang criminal liability rin. Yes po, Sir Ted, and administrative liability. Okay. Yung kandidato po naman, opo, regardless po sa posisyon na tatakbuhan, ano po ang kanyang kakaharapin? Sir Ted, napatunayan na namin itong nakaraan. Nagtanggal kami ng mga governors at mga mayors dahil sa maling paggamit ng pondo ng sambayanan, lalo na ng mga local governments. And therefore, ito po ay ground for disqualification. At the same time, ito rin po ay isang election offense para po naman doon sa mga kandidato rin. And so, ito po yung warning muli sa kanila na wag po nila kami susubukan sa bagay na ito. Okay. Chairman, kailan po magsisimula yung ban? Ito po, base sa ating Omnibus Election Code, ay 45 days before the election. Kasama po din dyan, Sir Ted, ang public works ban eh. So, ayan po ay 45 days before the election. So, sa usapin po ng 45 days na iyan, kailan po ang petsa niyan? Kung May 12 po ang ating halalan, ito ho ba'y campaign period for national, that's party list, 45 days, that's February po ba ito? Hindi po. Pagka po 45 days, Sir Ted, dyan po ay technically parang local start po ng local campaign. Yan po ay magsisimula sa March 28. At ang start naman po ng national campaign ay February 11. Kung makikita nyo, Sir Ted, yung batas merong may disconnect. May problem sapagkat yung batas nagpe-prescribe ng 45-day period ng campaign pero yung pong kampanya sa national ay magsisimula, sabi rin ng batas, 90 araw bago ang eleksyon. So meaning to say, yung prohibition ay hindi pa applicable sa 90 days, so yung mismong kalahati ng 90 days at magsisimula lang ang prohibition doon sa kalahati ng 90 araw which is 45 days.